Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides, another love reading. Lalong-lalo na't papalapit na ang araw ng mga puso. Yan, this is timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love, connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Ano kaya ang magiging kaganapan sa nalalapit na araw ng mga puso at sa mga paparating na mga linggo o buwan para sa kanilang love life? Ano ang mga possibilities? Ano ang what will the future unfold for them when in terms of love? Sa kanilang person, new person, or ex, or sa current person nila. Parang dito sa mga lumabas na mga cards na to ay hindi maganda ang mga energies. Bakit kaya? Marami bang nagdadalamhati lalo na't papalapit na ang araw ng puso tapos ganito lumalabas ang devil. Lumalabas ang mga toxic energies dito. Kaya naman nandito rin ang tower. Wasak na pagsasama at Three of Swords. Wala talaga. Masakit talaga ang inyong pinagdaraanan. Bakit ba? Yan. Eight of Swords. Seven of Swords. Nako, malalakas ditong energy ng mga air sign. At Six of Swords. Ayan. Napakalakas ng energy dito na napaka-toxic na sitwasyon at relasyon na kung saan ang hirap-hirap mong maalis sa isipan mo. No, ang hirap-hirap mong makawala doon sa sitwasyon na yon kasi feeling mo hindi ka na makakaalis pa doon. Hindi ka na makakabangon, hindi ka na makakawala pa sa ganong klaseng relasyon. Yung devil na to, sobrang toxic ng relationship ninyo because yung person mo, ang daming kasinungalingan, palagi nag-cheat sa'yo, ang dami niyang mga ginagawang kalokohan, pagsisinungaling at lahat-lahat na ng ikasasama ng kalooban mo. Kaya naman ang inyong pagsasama ay wasak na wasak na. Ayan, yung tower dyan. Grabe naman. Ang bigat-bigat ng energy na to. Bakit ganun? Tinanong ko kung ano ba magiging kaganapan sa inyong love life, lalong-lalo na sa paparating na araw ng mga puso. Pero bakit dito? You are broken-hearted. Nako. Marami kaya dito mga energies na sasagap na kung saan nandyan kayo sa isang relasyon na sobrang toxic. Pero dito, pilit kayong gustong lumayo. Six of Swords. You are trying to move forward. You are trying to move on to sabihin natin, gusto mong maglakbay, gusto mong umalis sa lugar na yun, gusto mo nang tuluyang makawala at maka-move forward na doon sa sitwasyon na yun. Gusto mo na makawala doon sa person na yun. So, tignan natin ngayon kasi sobrang bigat ang energy na to. Ano pa pang magiging kaganapan? May mga ano ba dito? Meron ba tayong maaaninag na magandang bagay naman sa mga pangyayaring ito? Spirit, can you send me messages? Ano bang magiging gabay ninyo sa ganitong sitwasyon? Okay. Seven of Cups. Wheel of Fortune. King of Pentacles. Ten of Cups. Three of Pentacles. And
Death. Kung kagaano ka negatibo ang energy kanina, napaka-positive naman ang energy na lumabas dito. Bakit? Nandito yung si Death. Unahin natin yung Death. Yung Death card dito, may malaking pagbabago, transformation, o yan, or rebirth na mangyayari sa'yo. Hindi doon sa person mo ha, sa'yo. Kasi marami ka matututunan doon sa relasyon na yon, doon sa toxic na relationship mo. Yung kaninang nandito si Six of Swords, you are trying to move forward at lumayo doon sa taong yon. At yon, yung makakapagpabago sa'yo. Magkakaroon ka ng panibagong lakas, magkakaroon ka ng bravery and courage. You will have your new you. Yung panibagong ikaw. Kasi dati naging mahina ka eh. Kaya nandun ka sa isang relasyon na toxic na at hindi ka nakakaalis dahil takot ka kahit sobrang nahihirapan ka na. Pero ngayon hindi ka na natatakot pa to take the risk na umalis sa taong yon. Dahil natuto ka na, dahil naging matapang ka, dahil naging malakas ka sa pinagdaanan mo na yon. Because na-realize mo na ang dami mong options pagdating sa love, na hindi lang siya ang tao sa buhay mo, na hindi lang siya ang person, no, na masasabi natin makakapagbigay sa'yo ng tunay na pagmamahal. Hindi lang siya yung person. Kasi dati siguro sobrang natatakot ka dahil siya lang ang tumanggap sa akin, siya lang nagmahal sa akin, pero wala pa, ulit-ulit ka naman niloloko. Pero na-realize mo na hindi lang siya yung tao na maaring nandiyan para sa'yo. Yung mga tunay at may malasakit pagmamahal sa'yo. Three of Pentacles dito, Wheel of Fortune, King of Pentacles, and Ten of Cups. You will meet someone who's very stable sa kanyang pamumuhay. Napakasipag ng taong ito pagdating sa pinansyal na bagay. Marami siyang investment, may kaya, may yaman. O masasabi nating good provider kasi itong taong to ang makakapagpabago ng kapalaran mo pagdating sa iyong buhay pag-ibig because this person, siya yung makakatulong mo para umangat sa buhay. Hindi niya lang iaangat kabuhayan mo pang pinansyal, kundi iaangat niya rin ang moral mo. Because this person will accept you for who you are, sa mga pinagdaanan mo, sa past mo. This person will take care of you. At ito yung pinakamaganda. Ten of Cups. Magkakaroon kayo ng isang napakasaya at punong-puno ng pagmamahala na pagsasama o pamilya. Just because you choose to move forward with that toxic relationship, just because you choose to become brave in your situation, just because you have transformation. Diba? Parang you are being transformed into someone who is brave enough to walk away from that kind of toxic relationship. At yun yung nangyari sa'yo. Yung transformation na yun ang nag-lead sa'yo into a better place, into a better person. Because if you don't awake from that, if you don't walk away from that toxic relationship, kahit sobrang nahihirapan ka na, kahit yung taong yung paulit-ulit ka nilolokot, sinasaktan, nawasak na yung puso mo at wala na, tinatapakan na yung pagkatao mo at hindi ka pa rin umaalis doon, wala kang pagmamahal sa sarili mo at wala kang awa sa sarili mo. Buti na lang talaga at namulat ka, nagising ka sa katotohanan at nagkaroon ka na ng lakas ng loob to walk away from that kind of relationship. There's something better. See? There's something better. Ayan si King of Pentacles na naghihintay sa'yo. At yung Ten of Cups, yung napakasayang pagsasama at pagmamahalan. Opportunity. At maraming opportunity ang darating sa'yo. Tinakpan na natin si Devil at saka yung Three of Swords. Kasi mas maganda na ngayong energy na ngayon. Napalitan na siya ng positive energies.
Healing energy. You will be healed. You will be healed totally. Minsan kasi mahirap mag-heal, lalong-lalo na kung nandun ka pa rin sa situation na yun, paano ka mag-heal? Patuloy kang sinasaktan, patuloy kang sinusugatan. Mangyayari lang, mag-start lang ang healing kung umalis ka na sa ganong klaseng relationship. When you start to love yourself, when you accept what happened to you, you forgive yourself, dahil hinayaan mong patuloy ka at paulit-ulit ka saktan, you forgive, maybe you forgive that person, but not allowing that person anymore to step into your life, and you ask forgiveness from God. The healing energy starts, and it will bring transformation. And it will lead you to a happy relationship. Kaya yung iba dyan na natatakot dahil akala nila yun lang yung tao, yung person sa buhay nila. Wala nang tatanggap sa kanila, yung wala nang magmamahal sa kanila. No! Huwag kayong matakot na kumawala sa isang toxic na relationship. You must start believing that you are karapat-dapat sa isang tunay na pagmamahal. And it will start from yourself. Huwag kayong matakot. Hindi lang yan yung tao sa buhay ninyo. Merong someone na karapat-dapat para sa inyo. Huwag kayong matakot na wala na magmamahal sa inyo. No! There is someone truly for you. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.